Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng binatang si Genesis. Nangyari taong 1994. Walang eksaktong lokasyon. Probinsya ng Mindoro. Sa panahong ito ay nasa edad 17 pa lamang si Genesis. Laking Maynila ang binatilyo at nag-iisang anak. Ang kanilang buhay ay masasabing maayos naman. Lahat ng kailangan ni Genesis sa pag-aaral at sa buhay ay naibibigay naman sa kanya. Ngunit may isang pangyayari na nagpabago sa kanyang buhay. At paraan din ito upang malaman niya ang nakatadhanang nakaatang sa kanya. Isang gabi, nagulantang ang pamilya dahil sa sunog na walang eksaktong dahilan kung papaano ito nangyari. Natupok ang kanilang bahay. Subalit nakapagtataka na hindi man lang nadampian ng apoy ang katabing bahay. Nagpasya ang mag-asawang Gregorio at Elena na dalhin muna nila si Genesis sa probinsya habang ibinabangon nila ang nawasak na buhay nang dahil nga sa sunog. At dito nag-umpisa ang karanasan ni Genesis sa lugar ng Mindoro. Kayo na po muna ang bahala kay Genesis, Itay. Pansamantala lang naman po. Sa trahedyang nangyari po sa amin, mas makabubuting dumito muna ang anak namin ni Tay. Ay, ano ba kayo? Siyempre ayos lang sa akin na dumito muna ang apo ko. Kung ito sa tingin nyo ang tama upang makapagsimula kayong muli. Hala, sige. Maraming salamat po, Tay. Pamako magsisikap kami upang maiahon muli ang amin. 17 taong gulang noon sa taong 1994 at kabubuhay lang namin mula naman sa isang trahedya. Nasunog ang aming bahay. Kaya naman pansamantala kong hinihabilin ng aking mga magulang sa lolo Ignacio ko. Kailangan nilang bumangon muli at kahit gaano kahirap, kailangan kong tanggapin. Dinala ako ng tadhana sa isang liblib na bahagi ng Mindoro. Malayo ito sa nakasanayan kong buhay. Kasama si lolo doon, ang kanyang ampon, si Kuya Ola. Isang binata na matipuno at malaking tao. Nakakamangha nga dahil sa madalas ko siyang makita sa madaling araw na nag-e-ensayo ng martial arts. Grabe, ang aga naman niyang mag-ensayo. Ang lakas niya. Gising ka na pala, Genesis. Hindi ka ba makatulog? Hindi po, Kuya Ola. Nakita ko lang po kayo. Ang galing niyo po pala. Salamat. Kailangan lang ito para malakas ang katawan. Gusto mo bang sumama sa akin minsan? Mag-ehersisyo? Nako, hindi po siguro. Ang bigat po ng kamay niyo eh. Huwag kang mag-alala, Genesis. Hindi naman ako nananakit. Proteksyon lang ito. Para naman po kanino? Para sa mga mahal natin sa buhay. At para sa sarili natin. Opo. Siguro po. Lumipas ang mga araw at unti-unti akong nasasanay sa tahimik na buhay sa piling ni Lolo. Si Kuya Ola naman, sa kabila ng kanyang pisikal na kaanyuan, ay mabait at mapagmahal sa Lolo. Napansin ko rin ang kakaibang katahimikan ni Lolo Ignacio. Madalas siyang nakatanaw sa malayo na para bang malalim ang iniisip nito. Lolo, may iniisip po ba kayo? Wala naman na po. Pinagmamasdang ko lang ang paligid. Ang tahimik po dito, Lolo. Iba sa Maynila. Mas tahimik ang isip dito, Apo. Malayo sa gulo. Gulo po? Anong gulo po, Lolo? Mga bagay na hindi mo na kailangan malaman. Bata ka pa, iho. Pero Lolo, kung may problema po kayo, pwede nyo naman po kong sabihan eh. Darating ang tamang panahon, Genesis. Sa ngayon, hayaan mo muna akong mag-isip. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, napansin ko na may kakaibang mga
Kinang sa mga mata ni Lolo Ignacio nang mapatitig siya sa isang lumang kris na nakasabit sa dingding. Nakakatakot tingnan ang talim nito at tila ba meron itong kakaibang aura. Lolo, anong klase po yung sundang na yan? Ang ganda pero parang nakakatakot po eh. Ito ay hindi lamang sundang, Apo. Ito ay tagapagmana ng aming angkan. Tagapagmana, Lo? Para naman saan, Lo? Para protektahan ang mga mahina, Genesis. Gamit ito ng mga nauna sa akin sa pakikipaglaban. Nakipaglaban, Lo? Saan po? Mga laban para sa kapayapaan, Apo. Mga laban na hindi na dapat maulit. May kinalaman po ba ito kay Kuya Ola? Pati dun sa martial arts niya? Basta darating ang panahon, Apo. Malalaman mo rin. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang hapunan. Hindi nagtagal, napansin ko ang isang bagay na nagpakutob sa akin. Sa ilalim ng kama ni Lolo, nakita ko ang isang kahon. Luma at may nakasulat na mga kakaibang simbolo. Nanginginig naman ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Ano kaya to? Ang luma na. Oh, Genesis, anong ginagawa mo riyan? Ay, Kuya Ola, naglilinis lang po ko. Nakita ko lang po tong kahon. Huwag mong gagalawin yan. Mahalaga yan para kay Lolo. Pero Kuya Ola, may mga litrato po sa loob. Mga lumang litrato. Ilagay mo na lang ulit. May mga bagay na hindi na dapat tinatanong. Bakit naman po? Anong meron sa mga litratong yan? Bakit po kayo parang natatakot, Kuya? Hindi ako natatakot, Genesis. Pinoprotektahan lang kita. Kaya pakiusap. Kinabukasan naman, habang naglalakad-lakad ako sa may bakuran, narinig ko ang mahinang pag-uusap ni Lolo at Kuya Ola. Tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan at narinig ko ang pangalan ng aking ama. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Ola. Unti-unti nang lumalabas ang mga anino ng nakaraan. Pero Lolo Ignacio, paano po si Genesis? Delikado para sa kanya. Alam kong delikado, Ola. Kaya kailangan nating maging handa para sa kanya at para sa kanyang ama. Ang ama ko? Anong meron sa kanya? Hindi ko kayang ipahamak si Genesis, Lolo. Nangako po ako. Hindi mo naman siya ipapahamak, Ola. Turuan mo siyang maging malakas. Lolo? Kuya Ola? Ano po bang pinag-uusapan nyo? Ang tatay ko po ba? Hindi sila nakasagot kagad. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakita ng multo. Lumapit si Lolo sa akin. Hawak naman ang balikat ko. Genesis, Apo, may kailangan kang malaman. Pero kailangan mong ipangako na magiging matatag ka. Ano po yun, Lolo? Natatakot po ko eh. Lo, masyado pa pong bata si Genesis. Wala na tayong oras. Ola, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Anong katotohanan po, Lolo? Tungkol po ba sa pamilya natin? Tungkol sa isang lihim na matagal nang inilibing, Apo. Isang lihim na bumabalik upang humabol sa ating angkan. Noon nagsimulang magsalita si Lolo Ignacio. Ang bawat salita ay tila pumupukaw sa isang mababang kasaysayan na nakabaon sa aming dugo. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat, ngunit may determinasyon. Matagal na panahon na ang nakalipas, Apo. Bago pa ipinanganak ang iyong ama, ang aming angkan ay mga tagapagtanggol. Tagapagtanggol po? Nang ano naman po, Lo? Ng Mindoro, Apo. Mula sa kadiliman na nagtatangkang sirain ng kapayapaan dito. Ang mga anino na nagpapakalat ng gulo, Genesis. Hindi lang sunog ang nangyari sa inyo. Hindi lang sunog? Anong ibig niyong sabihin, Kuya Ola? Ang sunog sa inyong bahay, Apo, hindi yun aksidente. Babala iyon. Babala? Sino pong nagbabala? At bakit po? Ang mga revelasyon ni Lolo
ay parang suntok sa aking sikmura. Ang akala kong simpleng pagkakataon ay bahagi pala ng isang malalim na lihim. Hindi lang ako isang simpleng binata na inihabilin ako pala ay bahagi ng isang laban na hindi ko naman alam na umiiral. So, ibig sabihin po ba Lo, delikado po kami ngayon? Oo, Apo. Dahil ikaw ang susunod na tagapagmana ng aming angkan. Kailangan nating maging handa, Genesis. Matuto kang lumaban. Lumaban? Pero papaano? Hindi ko po alam kung papaano. Nasa iyo ang dugo ng mga bayani, Apo. At narito kami ni Ola para gabayan ka. Sino po ang kalaban? Paano po natin sila lalabanan? Ang gabi ay bumalot sa amin, ngunit ang dilim ay hindi na kasing lungkot. Ngayon ay may bagong kaulugan. Ang tahimik na buhay ni Lolo, ang kakaibang lakas ni Kuya Ola, ang lumang kris at ang kahon ng mga litrato. Lahat ay konektado sa isang malaking misteryo. Ang pagiging inihabilin ko pala ay hindi pagtakas, kundi pagsisimula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Isang kabanata kung saan ang 17 taong gulang na si Genesis ay magiging isang mandirigma. Labis naman akong napapaisip sa aking nalaman. Ang dating simpleng buhay na ninanais ko, ang pangarap na mamuhay ng tahimik at mayaman, ay tila naglaho na parang bula. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na tatawagin akong bayani. Ngunit sa kabila ng lahat, minsan nagising ako ng madaling araw at nasilayan ko si Kuya Ola. Nakaupo siya sa ilalim ng malaking puno sa likod bahay. Tila nagkokonsentrasyon at napansin ko ang isang kumikinang na pendant sa kanyang kwintas. Ano kaya yun? Ang ganda. Kumikinang. Kinabukasan, habang nagkakape kami sa may beranda, nakahanap naman ako ng pagkakataon para itanong sa kanya ang tungkol sa nakita ko. Kuya Ola, may itatanong po sana ako eh. Ano ba iyon, Genesis? Mukhang malalim ang iniisip mo. Yung kwintas nyo po, yung pendant, ano po yun? Kumikinang po kasi kagabi. Ah, ito ba? Opo, may kung anong magic po yata yan, Kuya Ola. Hindi magic, Genesis. Ito ay isang mutya. Mutya? Parang sa kwento po ba yun? Oo, tama ka, parang sa kwento. At ako ay isang antingero. Antingero? Ibig sabihin po, may kapangyarihan kayo. Kapangyarihan na ipinagkatiwala sa akin, Genesis. Ito ay ang pinagsamang mutya ng apoy at mutya ng hangin. Hindi ko naman alam kung matatakot ako o mamamangha. Ang lahat ng akala kong pantasya ay unti-unting naging realidad. Ang simpleng pagiging inihabilin ko pala ay simula ng aking pagpasok sa isang mundo ng mahiwagang labanan. Napakalaki ng hininga ko pagkatapos marinig ang kumpisal ni Kuya Ola. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila napuno ng hindi nakikitang enerhiya. Gaya ng sinasabi niyang kapangyarihan ng hangin at apoy, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis. Hindi naman sa takot kundi sa pagkamangha. Antingero, mutya ng apoy at hangin, parang mga nababasa ko lang sa comics. Ibig sabihin po niyan, pwede kayong magpakawala ng apoy o kaya naman paliparin ang sarili niyo, kuya. Hindi ganoon kasimple, Genesis. Ang mga mutya ay nagbibigay ng kakayahang manipulahin ang mga elemento. Pero hindi tulad ng mga sa pelikula. Kailangan pa rin ng matinding pagsasanay at disiplina para magamit ng wasto. Pagsasanay? Kaya po pala kayo nag-iensayo ng martial arts araw-araw. Ito po bang konektado sa pagiging isang antingero? Tama. Ang pisikal na lakas ay mahalaga.
Pero mas mahalaga ang lakas ng isip at espiritu. Kung walang disiplina, ang kapangyarihan ay magiging kapahamakan. Kapamakan? Anong ibig niyong sabihin, Kuya Ola? Alam mo, Genesis, ang mga mutya ay may sariling buhay. Kung hindi mo sila kokontrolin, sila ang kokontrol sa iyo. May mga antingero na nalulong sa kapangyarihan at naging masama. May iba pa po bang antingero maliban sa inyo at kay Lolo? Oo, Genesis, marami kami. Kami ang mga tagapagtanggol ng balanse sa Mindoro, laban sa mga anino. Mga anino? Sila po bang sumunog sa bahay namin? Sa sandaling yon, ang mukha ni Kuya Ola ay sumeryoso. Ang kanyang tingin ay naging matalas at naramdaman ko ang lamig na bigla ang bumalot sa aming paligid. Ang mga anino ay hindi basta mga tao, Genesis. Sila ay mga nilalang na sumisipsip ng enerhiya, ng buhay, ng kapayapaan. Sila ang ugat ng lahat ng gulo sa mundong ito at matagal na silang kalaban ng aming angkan. Pero bakit po kami? Bakit pong pamilya namin ang ginulo nila? Dahil sa iyong dugo, Genesis. Ang iyong dugo ay may kakayahang bumangon bilang susunod na tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang mutya na matagal nang nawawala. Isang mutya? Sino po? Ano po ba ito? Ang mutya ng lupa. Ito ang pinakasentro ng lahat ng elemento. Ang balanse. Kapag nagising ka, ang kapangyarihan mo ay mas higit pa sa pinagsamang apoy at hangin. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit ako at paano nangyari ito. Hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan, Genesis. Ang tanging alam namin ay may mga propesiya na nagpapatunay na ang tulad mo ang magiging susi sa pagpigil sa mga anino sa kanilang muling pagbangon. Ang bawat salita ni Kuya Ola ay pumukaw ng panibagong tanong sa aking isip. Ang ideya na ako, isang simpleng binata mula sa Maynila, ay may ganitong kapalaran ay halos hindi ko na matanggap. Kung may mutya ako, bakit po hindi ko pa nararamdaman? Bakit wala pa po akong kapangyarihan, Kuya? Ang mga mutya mo ay natutulog pa, Genesis. Kailangan itong gisingin sa tamang panahon at sa tamang paraan. Kailangan mo ng gabay. At kayo po ni Lolong gagabay sa akin? Oo, Genesis. At ang iba pa nating kasama. Maraming nagtatago sa dilim na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Nagtatago? Sino po sila? Mga dating antingero na nagretiro na o kaya ay nagpapanggap na ordinaryong tao para maging ligtas. Pero alam nilang darating ang araw na muli silang kakailanganin. Kaya po palang sunog sa bahay namin. Babala po talaga? Mas matindi pa sa babala, Genesis. Ito ay isang pagtatangka na pigilan ka bago ka pa man magising. Ang mga anino ay nakadama sa'yo. Ang paglalahad ni Kuya Ola ay nagbigay linaw sa maraming bagay. Ngunit nagdagdag din ng bagong pasanin sa aking balikat. Ang pangarap kong payapang buhay ay unti-unting napapalitan ng isang misyon na hindi ko naman hiniling. Kung ganun po pala, dapat maging handa ako. Paano po ako makakapagsimula? Mag-uumpisa tayo sa mga pangunahing pagsasanay para maging handa ang iyong katawan at isip. Parang martial arts din po ba? Oo, at higit pa. Kailangan mong matutong makinig sa kalikasan, sa sarili mo. Doon mo madidiskubre ang mutya ng lupa sa loob mo. Pero Kuya Ola, gaano naman po katagal ang pagsasanay na ito? Hanggang sa maging handa ka na, Genesis. Walang takdang oras. Ang mahalaga ay ang iyong dedikasyon. Kung sakaling magising nga pong mutya ko, ano pong pwedeng mangyari? Magkakaroon ka ng kapangyarihan na magagamit para protektahan ang mga inosente at para pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng mga anino. Habang nakikinig naman ako sa kanya, tinitigan ko ang kanyang pendant na kumikinang sa sinag ng araw. Hindi na lang ito basta alahas. Isa itong simbolo ng isang daigdig na ngayon ko palang natutuklasan. Kuya Ola, kung sakaling makipaglaban po ko, kaya ko po ba silang talunin? Ang mga anino?
Hindi ka mag-iisa, Genesis. Nandito kami. Ang lahat ng may pananampalataya sa kabutihan. Pero papaano po kung hindi ko kayanin? Papaano po kung masama pala ang mangyari? Walang siguradong kalalabasan sa laban. Pero ang mahalaga ay lumaban ka. Lumaban ka para sa iyong pamilya, para sa Mindoro, at para sa iyong kinabukasan. Ay, ang laki pala ng responsibilidad ko. Kaya mo yan, Genesis. Pinili ka ng mutya. Hindi ka lang basta nagkataon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang aking pagsasanay. Sa madaling araw, kasama ko na si Kuya Ola sa ilalim ng puno. Hindi lang basta pisikal na ehersisyo, kundi pati na rin ang pagtuklas ng aking kaloobang lakas. Bawat araw ay may bagong aral, bagong pagsubok. Nagsimula naman akong matuto tungkol sa lupa, sa kanyang enerhiya, sa kanyang paghinga. Nagsimula naman akong maniwala na ang isang ordinaryong binata na tulad ko ay merong kakayahang maging higit pa. Makalipas ang ilang araw ng pagsasanay, pakiramdam ko ay hindi pa rin buo ang aking loob. Ang mga salita ni Kuya Ola tungkol sa mutya ng lupa at sa aking kapalaran bilang isang tagapagtanggol ay tila pabigat sa aking balikat. Paano ko matatanggap ang propesiyang ito kung ang nais ko lang naman ay simpleng buhay, malayo sa anumang panganib? Ang aking katahimikan ay hindi nakaligtas sa mapagmatyag na mata ni Lolo Ignacio. Isang hapon, habang nakatanaw naman ako sa malawak na taniman ng mais, lumapit siya sa akin at nagsalita ng, "Oh, Genesis apo. Mukhang malalim ang iniisip mo." "Opo Lolo, hindi ko po kasi maintindihan. Bakit po ako? Bakit po ito nangyayari sa akin?" Ang ganitong pangyayari ay nakatakda, apo. Bahagi na ng ating angkan ang maging tagapagtanggol. Ngunit Ano po Lolo? nakadepende pa rin sa iyo ito, Genesis. Ikaw ang magdedesisyon kung tatanggapin mo ang kapalaran o hindi. Pwede po bang hindi ko tanggapin? Maaari, apo, kung aayaw ka. Ibig sabihin ay bibitawan mo ang isang napakalaking responsibilidad at maitutuloy mo ang pangarap mong normal na buhay. Walang pipilit sa iyo. Normal na buhay. Yun po talaga ang gusto ko, Lolo. Ang mga salita ni Lolo ay parang ilaw na tumanglaw sa gitna ng aking kalituhan. Sa isang banda, ito ang kalayaan na matagal ko nang hinahangad. Ang simpleng buhay na walang panganib. Ang pagbalik sa nakasanayan kong mundo. Sa kabilang banda, ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Ang pagiging bahagi ng isang laban na hindi ko maintindihan. Nag-aaway sa loob ko ang dalawang desisyon. Pero Lolo, kung hindi ko po tatanggapin, ano pong mangyayari? Sa inyo, sa mga anino? Mananatili ang panganib, apo. Mas lalala pa nga siguro. Ang propesiya ay maghahanap ng iba. O kaya ay na magpapatuloy ang dilim sa paglaganap. Ibig sabihin po na sa akin po talagang pagpili? Oo, apo. Walang sino man ang makapagdidikta sa iyong puso. Ang kapangyarihan ay ipinagkakaloob, hindi pinipilit. Pero po, paano kung malaman ng mga anino na tumanggi ako? Manganganib rin po ba ako? Ang kaalaman tungkol sa iyo ay nasa kanila na, apo. Pero kung pipiliin mong talikuran ito, mas magiging mahirap ang proteksyon. Hindi ka nila hayaan na mamuhay ng payapa kung alam nilang ikaw ang posibleng susi ng kanilang pagbagsak. Parang wala rin po kong pagpipilian, Lolo. Ang gabing yon ay napuno ng pagmumuni-muni. Hindi naman ako makatulog. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpaparinig ng mga bulong. Ng mga tanong na hindi ko naman masagot. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila nagpapalaki sa aking kalungkutan.
Lumabas naman ako ng bahay at naglakad-lakad sa bakuran. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumakap sa akin. Pero hindi nito kayang pawiin ang bigat sa aking dibdib. Normal na buhay o ang maging isang bayani? May mutya? Ako? Hindi ko nga alam kung papaano lumaban. Oh, Genesis, gising ka pa pala. Hindi ka makatulog? Kuya Ola, kayo po pala. Ginulat niyo po ako. Napansin ko kasing nag-iisip ka ng malalim. Si Lolo ba ang kinausap mo? Opo kuya, sinabi niya po na may choice naman ako eh. Tama, ang desisyon ay nasa iyo. Pero papaano po kung mali ang napili ko? Papaano po kung mas lalo kong mapahamak? Ang takot ay natural, Genesis. Lalo na sa harap ng hindi mo maintindihan. Pero ang pagpili ay laging may kaakibat na resulta. Naupo naman kami sa ilalim ng puno, sa parehong lugar, kung saan siya nakita na nag-e-ensayo. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang sinag nito ay nagpakinang sa pendant sa leeg ni Kuya Ola. Yung pendant niyo po, nagbibigay po ba yan ng lakas ng loob? Ito ay paalala, Genesis. Paalala ng aking pananagutan at ng mga nauna sa akin na nagtiwala sa kapangyarihan nito. Nagtiwala? Kahit po delikado? Lagi namang delikado ang daan ng tagapagtanggol. Pero ang kapalit naman nun, kapayapaan para sa marami. Pero ako po, wala pa po akong mutya. Wala pa po akong alam sa pakikipaglaban. Ang bawat antingero ay nagsisimula sa wala, Genesis. Ang importante ay ang kagustuhan mong matuto at ang puso mong handang lumaban para sa tama. Sa tingin niyo po ba kaya kong gawin to? Ang tanong ay, handa ka bang subukan? Lumipas ang gabi at nagpatuloy ang pag-aaway ng aking isip. Sa isang banda ay ang pananaw ng isang normal na buhay. Mag-aaral ako, magkakaroon ng trabaho, magpapakasal, magpapamilya at mamumuhay ng walang pangamba. Ang pangarap na mamuhay ng tahimik at mayaman, malayo sa anumang gulo. Wala nang problema, walang anino, walang propesiya. Ngunit sa kabilang banda ay ang alaala ng nasunog naming bahay, ang sakit sa mata ng aking mga magulang, ang kaalaman na ang lahat ng iyon ay hindi aksidente, kundi isang babala mula naman sa mga anino. At ang mukha ni Lolo at Kuya Ola na handang ialay ang kanilang buhay para sa isang laban na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Kung hindi ako, sino? Hahayaan ko na lang ba na may mangyaring masama sa iba? Sa pamilya ko? Sa dapit umaga, habang sumisikat ang araw, naglakad naman ako pabalik sa bahay. Nakita ko si Lolo Ignacio na nakaupo sa may beranda, nagkakape. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Nakapagpasya ka na ba, Apo? Lolo, natatakot po ko pero... Pero ano, Apo? Kung hindi po ko, sino? Hindi ko naman po kayang makita na may masamang mangyari sa mga taong mahal ko. Pati sa Mindoro. Nang dahil sa takot lang ako. Tatanggapin ko na, Lolo. Tatanggapin ko ang aking kapalaran. Alam kong ito ang iyong pipiliin, Apo. Nasa iyong puso ang lakas ng mutya ng lupa. Sa sandaling yon, tila may bumigat na pader sa aking dibdib. Ang takot ay hindi nawala, ngunit napalitan ng isang kakaibang kapayapaan at determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong hindi ako mag-iisa. Handa akong harapin ang anumang pagsubok. Handa akong maging isang tagapagtanggol. Ang simpleng binata na si Genesis ay handa nang magsimula sa kanyang bagong paglalakbay. Ang aking desisyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan, subalit hindi nito binura ang pangamba sa aking puso.
Alam kong ang pagtanggap sa aking kapalaran ay nangangahulugan ng pagharap sa mga bagay na higit pa sa aking pangunawa. Ngunit hindi ko inakala na mangyayari ito kaagad. Isang hating gabi, habang mahimbing naman akong natutulog. Nagising ako ng marahan. Pagtapik ni Lolo Ignacio sa aking balikat, ang kanyang mga mata ay seryoso at ang hangin ay tila nagbago. Naging mas mabigat at mas malamig. Genesis, Apo. Kailangan ka namin. Ngayon na. Lolo, anong nangyayari po? Ang oras, Apo. Dumating na ang oras. Hindi na ako nagtanong pa. Ang tono ni Lolo ay nagpaiwatig ng matinding pangangailangan. Nagmamadali naman akong sumunod sa kanya palabas ng bahay. Ang gabi ay balot ng kakaibang katahimikan na tila hinihintay ang isang malaking pangyayari. Dinala niya ako sa isang patag na bahagi ng kanyang lupain. Malayo ito sa bahay. Sa unahan, nakita ko si Kuya Ola na nakatayo. Nakatutok ang tingin sa dilim. Ang lumang kris ni Lolo ay matatag na hawak sa kanyang kamay. Ang talim nito ay tila sumisipsip ng liwanag mula sa buwan. Tila may inaabangan. Kuya Ola, anong meron po? Nararamdaman ko sila, Genesis. Malapit na. Genesis, Apo. Ang mutya ng lupa. Lumalabas lamang ito sa takdang panahon. Ang mutya ng lupa? Ngayon po pero... Oo, Apo. Kailangan mo na itong kunin. Manalig ka sa iyong puso, Apo. Hayaan mong gabayan ka ng lupa. Huminga ka ng malalim. Umatras si Lolo ng ilang metro sa aking likuran at gayon din si Kuya Ola. Nananatiling nakaharap sa direksyon kung saan tila may darating. Naramdaman ko ang lamig ng gabi sa aking balat at ang kaba sa aking dibdib ay lumalaki. Hindi ko naman maintindihan ang mga pangyayari. Bakit ngayon? Hindi pa ako handa. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko na parang lumindol. Hindi malakas, ngunit sapat para maramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Kasabay ng pag-angat ng isang kakaibang, maliit na bato. Mula sa mismong lupa sa aking harapan ay ang paglabas ng mga nilalang mula sa dilim. Hindi sila lumabas ng paisa-isa, kundi sabay-sabay na parang mga anino na nagkaroon ng anyo. Ano yan? Genesis, Apo, manatili ka lang. Huwag mong intindihin ang nasa paligid mo. Kunin mo na ang mutya bago pa mahuli ang lahat. Ang mga nilalang ay tila mga demonyo na lumabas mula sa kaibuturan ng lupa. May matutulis silang sungay. Ang balat ay kulay abo at baku-bako. At ang mga mata ay nagliliwanag ng pulang kulay. Ang kanilang mga kuko ay mahaba at matutulis na tila handang mangwasak. Ang kanilang presensya ay nagpalamig sa hangin at naramdaman ko ang gapatak na pawis sa aking noo. Genesis, huwag kang gagalaw. Huwag kang matatakot. Magtiwala ka lang sa amin ni Lolo. Nilusob ni Kuya Ola ang mga nilalang na tila walang takot. Gumalaw siya na parang hangin. Ang kris ay kumikinang sa dilim habang hinahawi niya ang mga kalaban. Ang bawat hataw niya ay may puwersa na nagpapatalsik sa mga anino. Pisikal na lakas ang ginamit niya at ang kanyang lakas ay mas nakakamangha kesa sa aking nakita sa pagsasanay. Apo, magpakatatag ka. Kunin mo na ang mutya. Kami na ang bahala sa mga nilalang sa paligid. Maging matapang ka, Apo. Sa kabilang banda, si Lolo Ignacio naman ay nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mga kamay ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nag-oorasyon siya sa isang wika na hindi ko naintindihan. Ngunit ang bawat salita ay tila nagpapakawala ng isang hindi nakikitang enerhiya na bumubuo ng harang sa pagitan namin ng mga anino. Ang ilan sa mga nilalang ay tila nahihirapang lumapit sa amin dahil sa kanyang orasyon.
Hindi ko kaya. Hindi ko po alam kung papaano. Ang maliit na bato sa aking harapan ay patuloy na nagliliwanag. Ang sinag nito ay tila kumukuha ng enerhiya mula naman sa lupa mismo. Ang aking mga mata ay nakatuon dito, ngunit ang aking isip ay balot ng takot. Ang mga nilalang ay papalapit ng papalapit at kahit pa sinisikap ni Kuya Ola at Lolo na pigilan sila, ramdam ko ang pagdami nila. Ang kanilang mga ungol at sigaw ay pumupuno sa ere. Kunin mo na, wala nang oras, Genesis! Pumikit naman ako. Pinilit baliwalain ang lahat ng ingay at takot sa paligid. Ang tanging nakita ko ay ang muka ni Lolo at Kuya Ola. Ang kanilang pagtitiwala at ang pangako ko sa sarili. Huminga ng malalim at inabot ang aking kamay sa lumiliwanag na bato. Ang aking daliri ay bahagyang nanginig habang dinadampi ko ang aking palad dito. Sa sandaling dumampi ang aking kamay sa bato, tila may dumaloy na mainit na enerhiya sa aking buong katawan. Hindi naman ito nakakapasok, kundi nakakapagbigay ng buhay. Ramdam ko ang pulso ng lupa, ang bawat ugat, bawat bato, bawat dahon. Ang aking paningin ay tila luminaw at ang takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang maliit na bato ay naging isang kumikinang na mutya at pusa itong dumikit sa aking palad, tila bahagi na ng aking katawan. Nang buksan ko ang aking mga mata, naglaho ang mga nilalang. Ang dilim ay muling naging payapa, maliban sa paghingal ni Kuya Ola at ang malalim na paghinga ni Lolo Ignacio. Ang mutya sa aking kamay ay nagliliwanag pa rin. Ang init nito ay kumakalat sa aking buong braso. Sa wakas, nasa kamay ko na ang mutya ng lupa at sa pagkuha ko nito, tila nawala ang lahat ng anino na sumalakay. Nagtagumpay ako. Hawak ko na ang mutya ng lupa at naglaho ang mga nilalang mula sa dilim. Ngunit ang tagumpay na yon ay may kaakibat na malalim na sugat sa aking isip. Ang itsura ng mga nilalang na yon, ang kanilang matutulis na sungay, ang abuhing balat, ang nagliliwanag na pulang mata at ang kanilang mga ungol ay naging bangungot sa akin gabi-gabi. Bawat pagpikit ng aking mata ay dala ang kanilang mga muka at bawat pagising ay may kasamaang sigaw ng takot. Genesis, apo! Ayos ka lang? Panaginip na naman. Opo, sila na naman po, ang mga anino. Minsan isang hapon, sa pag-aakalang tulog ako, narinig ko ang usapan nina Lolo at Kuya Ola sa may sala. Kahit malabo, sapat iyon para marinig ang kanilang pangamba. Ola, hindi ito tama. Lalong humihina si Genesis. Hindi na siya halos makakain. Ramdam ko rin po, Lolo Ignacio. Ang init ng mutya ng lupa sa kanya ay hindi normal. Para siyang nilalagnat. Nangangamba ako, Ola. Baka hindi niya kayanin ang lakas ng mutya. Ang kanyang katawan, hindi pa handa. Pero Lolo, ang propesiya. Alam ko ang propesiya, Ola. Pero hindi ko hahayaan na mamatay ang apo ko dahil sa isang kapangyarihan na hindi niya pa kayang hawakan. Mas mahalaga ang buhay niya. Kung ganun po ay ano ang gagawin natin? Bibigyan ko siya ng 3 araw. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi pa rin siya nagiging maayos, kukunin ko na ang mutya ng lupa sa kanya. Kukunin po? Pero Lolo, kung kukunin natin ang mutya, hindi na siya ang magiging tagapagmana. Babalik ang panganib sa atin. Handa akong harapin ang anumang panganib, Ola. Basta't maging ligtas ang apo ko. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ang kanilang mga salita ay tila bumato sa aking dibdib. Ang ideya na aagawin sa akin ang mutya ay nagdulot ng halo-halong emosyon dahil sa hirap na nararanasan ko at lungkot dahil sa pagbitaw sa isang bagay na
naramdaman kong dapat ay sakin. Ang aking mundo ay muling nagulo. Sa loob ng 3 araw na yon, para naman akong presong naghihintay ng sentensya. Pinilit kong maging matatag, ngunit ang bawat gabi ay dinadalaw pa rin ng mga bangungot. Ang bawat umaga ay bumabangon ako na nanghihina. Sinubukan kong mag-ensayo, ngunit ang aking katawan ay hindi sumusunod. Ramdam ko ang pagbagsak ng aking resistensya. Hindi ko na kaya. Ang bigat. Genesis! Apo! Opo, Lolo. Kumusta ang pakiramdam mo, Apo? Masakit pa rin po ang ulo ko. At nangihina pa rin po ako, Lolo. Kung ganoon, Apo, wala na tayong magagawa. Kailangan ko nang kunin ang mutya ng lupa sa iyo. Kung ito po ang makakabuti sa akin, Lolo. Masakit na gawin ito para sa akin, Apo. Pero ang buhay mo ang mas mahalaga. Tumango naman ako. Halos hindi makapagsalita. Ang desisyon na kinakatakutan ko ay dumating na. Humakbang si Lolo palapit sa akin at nakita ko ang kanyang kwintas na kumikinang sa dilim, sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya na nakakabit pa rin sa aking palad. Lolo? Nahihirapan ka ng hawakan, Genesis. Hindi pa handa ang iyong katawan. Nang tuluyang humiwalay ang mutya ng lupa sa aking kamay, kusa naman itong lumutang sa ere. Kumikinang ng bahagya bago ito dahang-dahang lumipad patungo naman kay Lolo. Hawak na niya ngayon ang mutya at ramdam ko ang pagbalik ng dating presensya nito sa kanya. Tiningnan ko ang aking palad. Wala na ang markang naiwan ng mutya. Tila hindi ito kailanman naging bahagi ko. Ayos ka na ba, Apo? Opo, Lolo. Ang gaan po ng pakiramdam ko. Salamat po. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ang bigat na matagal kong dinala ay tila nawala. Ngunit sa kabila ng ginhawa, may bahagi pa rin sa akin ang nalungkot. Ang posibilidad na maging tagapagtanggol ang maging kakaiba ay nawala. Bumalik ako sa pagiging isang ordinaryong binata na ang tanging pangarap ay isang payapang buhay. Masaya ako para sa iyo, Genesis. Ito ang mas makakabuti. Opo, Kuya Ola. Pero bakit po kaya hindi ko kinaya? Hindi ito pagkabigo, Genesis. Ang mutya ng lupa ay isa sa pinakamakapangyarihang mutya. Nangangailangan ito ng isang katawan at isip na ganap na handa. Darating ang panahon. Makalipas ang ilang araw, kahit bumalik ang aking lakas at nawala ang mga bangungot, ramdam ko pa rin ang pag-aalala ni Lolo Ignacio. Ang mutya ng lupa ay muling nasa kanya, ngunit batid ko ang kanyang pasanin. Matanda na si Lolo at alam naming kailangan ng mutya ang mas batang katawan para magamit ng buo ang kapangyarihan nito. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga gamit sa kusina, kinausap naman ako ni Lolo. Genesis, Apo. Nagpasya na ako. Anong desisyon po, Lolo? Ibibigay ko kay Ola ang mutya ng lupa. Kay Kuya Ola po? Pero po, Lolo, siya po yung may mutya ng apoy at hangin na. Kakayanin pa ba niyang 2 mutya? Wala akong maisip pa na pwedeng humawak nito bukod sa kanya, Apo. Si Ola ang pinakamalakas at pinakamaingat sa atin. Matanda na ako, Genesis. Hindi na kayang hawakan ng aking katawan ang lakas ng mutya ng matagalan. Kailangan ng mutya ng mas batang katawan na may kakayahang iayon ang sarili sa kapangyarihan nito. Pero papaano po kung hindi niya rin kayanin? Kakayanin niya, Apo. Ang disiplina at katatagan niya ay higit pa sa sino man sa atin. Pinaghandaan niya ito habang buhay. Nakinig naman ako kay Lolo. May punto siya. Si Kuya Ola ang pinakaangkop.
Ang desisyong iyon ay tila nagbigay ng panibagong pag-asa sa amin. Ilang araw pagkatapos, dumating ang balita. Lolo Ignacio, Genesis, may namataan tiktik sa kabilang bayan. Kailangan kong umalis. Tiktik ba ka mo, Ola? Anong klaseng tiktik? Anino ba? Mukhang kakaiba po, Lolo. Mas matalino, mas mailap. Kailangan ko itong imbestigahan. Samahan ko po kayo, Kuya Ola. Marunong na rin po kong lumaban. Hindi, Genesis, delikado. Kailangan mong manatili rito kasama si Lolo. Walang maiiwan dito na magbabantay. Tama si Ola, Apo. Dito ka lang. Si Ola na ang bahala. Mag-iingat ka, Ola. Mag-iingat po ako. Babalik agad ako, Lolo. Ingatan mo po si Genesis. Genesis, mag-iingat ka. Sa pag-alis ni Kuya Ola, bumalik ang bigat sa aking dibdib. Ang pag-asa ay napalitan ng kaba. Ang aming bahay ay tila mas malaki at ang dilim sa labas ay mas matindi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may masamang kutob ako. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ni Lolo, nagulantang kami sa malakas na pagkabasag ng bintana. Ang tunog ng kasabay ay nakakapangilabot talaga, na tila isang sigaw mula sa labas. Agad naman kaming nagising ni Lolo at ang aking puso ay tila tumalon sa sobrang takot. Genesis, sa likod ko! Lo, anong mga nilalang na yan? Nakakatakot po. Mga aswang. Pero huwag kang matakot, Apo. Basta huwag ka lang lumayo sa akin. Ang mga nilalang ay sumalakay. Sa muli, nakita ko na naman ang mga aswang na lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa gabi at ang kanilang mga kuko ay mahaba, handang sumila. Ang kanilang presensya ay nagpahina sa aking loob. Nanigas ang aking mga paa at ang takot ay bumalot sa akin na para bang isa akong batang walang kalaban-laban. Sila na naman. Apo, huwag kang susuko sa takot! Buong tapang na kinalaban ni Lolo ang tatlong aswang na umaaligid sa bahay. Hawak niya ang mutya ng lupa. Ang enerhiya nito ay kumikinang sa kanyang mga kamay. Gumawa siya ng mga harang na lupa at pinakawalan ang mga ugat na humahabol sa mga aswang. Ang kanyang edad ay hindi hadlang sa kanyang paglaban. Lumayo ka sa apo ko! Ang batang yan, ang nasa propesiya, kailangan siyang mawala. Kung ganoon demonyo ka, halika at lumabang ka sa aking aswang ka. Habang nakikipaglaban si Lolo, ako naman ay animoy nasiraan ng bait. Ang mga mukha ng aswang ay naglalaro sa aking isip. Ang kanilang nakakakilabot na tunog ay pumupuno sa aking pandinig. Ang aking kamay ay naninigas at ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa kanilang bawat galaw. Walang magawa kundi ang manginig sa takot. Isang aswang ang nakalusot sa depensa ni Lolo at humakbang patungo naman sa akin. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda na sunggaban ako. Lolo? Genesis, apo! Gumalaw ka! Ngunit hindi naman ako makagalaw. Ang aking katawan ay tila nilalamon ng takot. Sa isang kisap mata, nakita ko ang aking buong buhay na naglalaho. Ang pangarap kong normal na buhay, ang aking mga magulang, ang lahat ng pinahahalagan ko. Ngunit bago pa ako masila, may isang figura ang biglang lumitaw. Mabilis at malakas. Si Kuya Ola. Ang kanyang presensya ay nagpalamig sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Hawak niya ang kris at ngayon ang mutya ng apoy at hangin. Sa kanyang leeg ay kasama na ang mutya ng lupa na ngayon ay kumikinang ng may kulay kayumanggi sa kanyang dibdib. Ang tatlong mutya ay pinag-isa sa kanyang pagkatao. Hindi niyo sasaktan ang pamilya ko. Ola, salamat sa Diyos. Lolo Ignacio, magpahinga na po kayo.
Ako na ang bahala. Ang kanyang bawat galaw ay may puwersa at ang mga aswang na kanina lang ay nagdulot ng matinding takot sa akin ay isa-isang pinabagsak niya. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ng nilalang habang hindi nila maintindihan ang lakas na nakaharap nila. Si Kuya Ola ay hindi lamang isang antingero, isa na siyang buhay na armas ng kalikasan. Sa loob ng ilang minuto, ang labanan ay natapos. Naglaho naman ang mga aswang sa dilim na tila mga anino lamang na dumaan. Bumalik ang katahimikan maliban sa paghingal ni Kuya Ola at ang mahinang pag-ubo naman dito ni Lolo. Nakatayo pa rin ako, nanginginig. Ngunit ngayon ay hindi na sa takot, kundi sa pagkamangha at ginhawa. Genesis, ayos ka lang? Opo Kuya Ola, salamat po pero paano po kayo nakabalik agad? Nakaramdam ako ng panganib at nakita ko ang bakas ng mga anino na papunta rito. Mabuti na lang at napabilis ko ang paglalakbay ko. Ang mutya ng lupa. Bumagay sa iyo, Ola. Ang iyong puso at isip ay handa. Salamat po, Lolo Ignacio. Tiningnan ko si Kuya Ola, ang kanyang matipunong pangangatawan. Ang tatlong mutya na ngayon ay kumikinang sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng isang kakaibang emosyon, paghanga at konting pagkainggit. Siya ang kinakatakutan ng mga anino. Siya ang bayani. Kuya Ola, ang lakas niyo po. Hindi po talaga ako ang para sa mutya. Hindi ganoon, Genesis. Ang iyong lakas ay nasa ibang paraan. Sa ngayon ako ang kailangan ng mutya. Pero ang iyong puso, may mahalagang papel ka pa rin sa laban na ito. Tama si Ola, Apo. Ang laban ay hindi lang sa kapangyarihan ng mutya. Kailangan natin ang bawat isa. Ang gabing yun ay nagturo sa akin ng mahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay pisikal at hindi lahat ng bayani ay merong mutya. Bagamat hindi ako magtatanga ng mutya ng lupa, batid ko na may papel pa rin ako sa laban na ito. Ang takot ay nanatili pa rin sa aking puso. Ngunit ngayon, may kasama na itong bagong pag-unawa at determinasyon. Ang pagkakita ko sa tapang ni Lolo at Kuya Ola ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Hindi ko man hawak ang mutya, hawak ko naman ang aking sariling katapangan. Isang hapon, habang naglalakad naman ako pauwi sa gilid ng maisan, ramdam ko ang paglubog ng araw at ang paglamig ng hangin. Nakarinig ako ng kakaibang tunog, tila may kumakain ng karne. May mga tunog ng pagnguya at pagpilas. Ang aking kaba ay dahang-dahang gumapang sa aking dibdib. Pinilit kong maging matapang, ngunit ang alaala ng mga aswang ay nagbalik sa aking isip. Ano yan? May hayop ba dito? Dahan-dahan naman akong lumapit, nagtatago sa mga matataas na halaman ng mais. Sinilip ko ang pinanggagalingan ng tunog at ang nakita ko ay nagpatindig ng balahibo ko sa takot. Isang malaking aswang ang nakita kong nilalantakan, ang isang patay na kalabaw. Ang kanyang mga kuko ay puno ng dugo at ang kanyang mukha ay balot ng uhaw na ekspresyon. Ang mga mata nito ay nagliliwanag. Sa takot, tumakbo naman ako ng mabilis. Narinig ko ang malakas na ungol ng aswang sa aking likuran at ang tunog ng mabilis na paghabol nito. Ang bawat hakbang ko ay tila mabigat at ang aking puso ay halos lumabas na sa aking dibdib. Ang maisan ay tila walang katapusan at ang takot ay lumalamon sa akin. Mabuti na lang, sa huling sandali ay dumating itong si Kuya Ola. Nilabanan niya ang aswang ng mano-mano gamit ang pinagsamang lakas ng kanyang mutya at ng kanyang abilidad. Lumayo ka sa kanya, halimaw! Pagkatapos ng maikling ngunit matinding labanan, bumagsak ang aswang at naglaho sa dilim na tila usok lamang. Lumapit naman si Kuya Ola sa akin.
Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Genesis? Hindi ka ba nasaktan? Opo Kuya Ola, salamat po pero paano niyo po nalaman? Naramdaman ko ang presensya ng aswang. At may kutob akong pupunta ito rito. Mabuti na lang at naabutan kita. Apo, ayos ka lang ba? Narinig ko ang ingay. Opo Lolo, dumating po si Kuya Ola. Nasaan ka man, Ola? Hindi ligtas si Genesis sa baryong ito. Ang mga anino ay nakadama sa kanya. Tama po kayo, Lolo. Mas nagiging agresibo sila. Kailangan mo nang bumalik sa Maynila, Apo. Hindi ka naligtas dito. Pero Lolo, hindi pa po bumabalik ang aking mga magulang upang kunin ako. Wala po akong mapupuntahan doon ng mag-isa. Susulatan ko ang mga kamag-anakan natin doon. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka rito. Ang mga salita ni Lolo ay nagdulot ng panibagong pag-aalinlangan sa aking isip. Ang ideya na umalis, na tumakbo palayo ay umalingaw-ngaw sa akin. Ngunit nang maalala ko ang muka ng aswang at ang takot na naramdaman ko. Ang takot na halos lumamon sa akin. Isang kakaibang determinasyon ang sumiklab sa aking puso. Ayoko nang matakot. Ayoko nang tumakbo na lang. Lolo, Kuya Ola. Ano yon, Apo? Ayoko na pong tumakbo. Anong ibig mo sabihin, Genesis? Ayoko na pong matakot. Palagi na lang po akong tumatakbo sa mga anino. Gusto ko pong lumaban. Pero Apo, delikado. Alam ko po Lolo, pero kung aalis po ko, hindi ko po mapoprotekta ng sarili ko. Hindi ko po mapoprotekta ng pamilya ko o kayo po. Hindi ko po kayang umalis nang hindi ko po kayang ipagtanggol ang sarili ko, Lolo. Handa ka na bang magsanay muli, Genesis? Hindi lang basta pangangatawan. Ito ay mas malalim. Opo, Kuya Ola. Handa na po ako. Gusto ko pong matutong lumaban. Gusto ko pong maging malakas tulad nyo. Ayoko na pong maging mahina. Nagkatinginan si Lolo at Kuya Ola. Nakita ko ang isang halo ng pag-aalala at paghanga sa kanilang mga mata. Alam kong ang desisyong ito ay hindi madali. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking loob. Hindi ito ang kapayapaan ng isang simpleng buhay, kundi ang kapayapaan ng isang puso na handang harapin ang kanyang kapalaran. Kung iyan ang iyong desisyon, Apo, hindi kita pipigilan. Pero ang pagsasanay na ito ay mas mahirap kaysa sa dati. Handa na po ako, Lolo, para hindi na po ako matakot. Simula bukas ng madaling araw, Genesis, mas mabigat na pagsasanay. Opo, Kuya Ola. Sa halos isang buwan ng masinsinang pagsasanay kay Kuya Ola, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Ang dati kong payat at nangihinang pangangatawan ay unti-unting lumalakas. Natuto naman akong umilag, sumuntok at gumamit ng simpleng depensa. Ngunit sa kabila ng lahat ng paglago ko, may bahid pa rin ako ng takot na pilit kong nilalabanan. Ang alaala ng mga aswang na lumusob sa aming bahay at ang paghabol sa akin sa maisan ay nanatili sa aking isip. Tila mga aninong ayaw mawala. Genesis, Apo, malalim na naman ang iniisip mo. Opo, Lolo, yung takot po. Palagi na rin po akong natatakot. Kahit malakas na po ako, narito pa rin po. Ang takot, Apo, ay natural. Ito ay bahagi ng pagiging tao. At sa mga tulad nating nakaharap sa mga nilalang na higit sa ating pangunawa, ang takot ay habang buhay na pasanin. Hindi mawawala, Apo. Pero ang paraan upang mawala ang takot ay ang labanan ito. Hindi ang labanan ang pakiramdam ng takot, kundi ang labanan ang pinagmumulan nito. Ang mga salita ni Lolo ay nagbigay sa akin ng bagong perspektiba. Hindi ito tungkol sa pagiging matapang na hindi nararamdaman ang takot, kundi ang pagiging matapang sa kabila ng takot. Lolo, nagkaroon din po ba kayo ng ganyang takot noon?
Noong manunugis pa kayo ng aswang? Oo, Apo. Maraming beses. Naaalala ko pa. Unang beses kong nakakita ng aswang. Ang buong katawan ko ay nanginig at ang aking mga kamay ay halos hindi makahawak sa keris. Paano po ninyo nalabanan? Sa una, hindi ko nilabanan. Tumakbo ako. Pero nalaman ko na hindi iyon ang sagot. Bumalik ako, Apo. Hindi para maging matapang, kundi para protektahan ang mga taong mahal ko. Ang takot ko ay napalitan ng determinasyon. Ibig sabihin ang pagmamahal po sa pamilya nagpapalakas sa inyo. Hindi lang ang pagmamahal, Apo. Ito ay pananagutan. Kapag may pinoprotektahan ka, ang takot ay nagiging lakas. Kwento pa po kayo, Lolo, kung ano pa po ang mga karanasan ninyo. Marami. Minsan may nakaharap kaming kapre sa gubat. Napakalaki. Ang usok ng tabako ay halos makalason. Hindi ko siya malapitan. Pero alam kong kailangan kong protektahan ang mga nangangahoy na binihag niya. Anong ginawa niyo po? Ginawa ko ang turo ng aking lolo. Ginawa ko ang dapat. Sa loob ng ilang oras, nagkwento si Lolo ng kanyang mga karanasan. Ang kanyang bawat salita ay nagdala sa akin ng mga panahong lumaban siya sa mga aswang, kapre at iba pang nilalang ng dilim. Ang kanyang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa pag-unawa sa kalikasan ng mga anino at ang kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa. Minsan, may isang tikbalang na gumugulo sa isang bayan. Napakabilis niya at halos hindi siya matamaan. Ang mga tao ay takot na takot. Paano po ninyo siya nahuli? Hindi sa lakas, Apo, kundi sa talino. Alam ko na ang tikbalang ay mahilig magpaikot. Kaya ako naman ang nagpaikot sa kanya. Kinamit ko ang kanyang bilis laban sa kanya. Ang galing niyo po, Lolo. Hindi galing, Apo. Pag-aaral. Ang mga anino ay hindi lang basta malakas. Sila rin ay matatalino at kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. May pinakamahirap po ba kayong kalaban, Lolo? Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang pinakamalakas. Ito ay ang pinakamatalino at ang pinakamalapit sa iyong puso. Ang mga anino ay mahilig maglaro ng isip. Parang yung mga bangungot ko po. Tama, Apo. Ang pagpapahinang loob. Ang pagpapaniwala sa iyo na wala kang silbi. Iyon ang pinakamapanganib nilang sandata. Habang nagkikwento si Lolo, unti-unti akong naging mas panatag. Ang takot ay hindi nawala ng tuluyan. Ngunit naiintindihan ko na ngayon kung papaano ito haharapin. Hindi ito isang hadlang na dapat alisin, kundi isang bahagi ng aking paglalakbay na dapat tanggapin at gamitin para maging mas malakas. Salamat po, Lolo. Parang mas naiintindihan ko na po ngayon. Ang bawat sugat, Apo, ay isang aral. Ang bawat takot na iyong haharapin ay magpapalakas sa iyong loob. Gusto ko pong maging tulad nyo, Lolo. Gusto ko pong maging matapang. Hindi mo kailangang maging tulad ko, Apo. Kailangan mo lang maging sarili mo. Ang lakas mo ay naiiba. Ang mutya ng lupa ay hindi ka pinili ng walang dahilan. Kahit hindi mo ito hawak ngayon, ang kanyang enerhiya ay nasa loob mo pa rin. Nasa loob ko po? Oo, Apo. Kaya nga nang hina ka noong una, ang iyong katawan ay nilalabanan ang paggising ng enerhiyang ito. Kung magiging handa ka, darating ang oras na muli kang tatawagin. Ang mga salita ni Lolo ay nagpaliwanag ng lahat. Ang hirap na dinanas ko sa paghawak ng mutya ay hindi pagkabigo, kundi paghahanda. Ang aking katawan ay hindi pa handa noon. Ngunit ngayon, sa bawat araw ng pagsasanay, unti-unti itong nagiging angkop. Ibig sabihin po, kung magiging malakas ako, babalik po ulit ang mutya sa akin? Hindi ko masasabi kung kailan, Apo. Pero ang bawat hakbang mo sa pagsasanay, ang bawat paglaban mo sa takot,
ay naglalapit sa iyo sa iyong tunay na kapalaran. Kaya ko po ba talagang maging matapang kahit takot pa rin ako? Ang tunay na katapangan, apo, ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pagharap sa takot at ang patuloy na paglaban sa kabila nito. Ikaw, apo, ay may katapangan sa iyong puso. Nakita ko iyon. Ang pag-uusap namin ni Lolo sa tabi ng ilog ay tila nagpagaan sa aking loob. Ang takot ay nanatili ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong kahulugan. Hindi na ito isang sagabal, kundi isang paalala ng aking paglalakbay. Nalaman ko na ang pakikipaglaban sa mga anino ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa lakas ng kalooban at ang pagtanggap ng sarili mong limitasyon at pagharap sa mga ito. Makalipas pa ang ilang linggo ng pagsasanay kung saan ang bawat patak ng pawis ay nagpapanatag sa aking loob, dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Lolo at Kuya Ola, may narinig kaming paparating na sasakyan sa malayo. Ang tunog ay unti-unting lumalakas hanggang sa huminto ito sa tapat ng aming bahay at doon, sa wakas muli kong nasilayan ang aking mga magulang. Sina inay at titay. Agad naman akong tumakbo, papalabas ng bahay at sinalubong sila ng mahigpit na yakap. Batid ko ang bagong pag-asa sa kanilang mga muka. Ang ngiti na matagal nang nawala dahil sa trahedya ng sunog. Payat pa rin sila at may bakas pa rin ang hirap sa kanilang mga mata. Ngunit ang kanilang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang ginhawa sa aking puso. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Salamat, Tatay Ignacio. Gregorio, Elena, maligayang pagdating. Matapos ang mainit na pagbabalik, umupo naman kami sa may sala. Masaya ang kwentuhan, puno ng pagbabalita tungkol sa kanilang muling pagbangon. Sinabi nila na unti-unti nilang naitatayo ang aming buhay sa Maynila at handa na silang kunin ako. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ramdam ko ang bigat ng lihim na ngayon ay bahagi na ng aking pagkatao. Alam kong kailangan naming mag-usap. Gregorio, anak, may kailangan kang malaman. Tungkol ito kay Genesis at sa propesiya. Propesiya? Ang propesiya ng mutya ng lupa? Oo, anak. Si Genesis, siya ang susunod na tagapagmana. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay hindi na babalik ang sumpa na iyon sa aming henerasyon. Sumpa po? Itay, bakit po ninyo tinawag na sumpa? Dahil ito ang dahilan kung bakit kinailangan kong iwan ang lahat. Ang aking ama, si Lolo Ignacio mo. Minsan ko nang nakita kung paano siya lumaban. Ang panganib, Genesis, ang pagkawala ng normal na buhay. Hindi ko kinaya. May bahid ng lungkot ang tinig ni Papa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kanyang sariling pakikibaka sa kapalaran. Nalaman ko din na tumanggi rin pala siya sa mutya ng lupa dahil sa kagustuhan ng normal na buhay. Ang kanyang kwento ay tila salamin ng aking sariling pag-aalinlangan noon. Tumanggi po kayo, Tay? Bakit po? Oo anak, bata ka pa noon. Ang gusto ko lang ay mag-aral. Magkaroon ng sariling pamilya. Mamuhay ng payapa. Ang ideya na makipaglaban sa mga nilang na hindi ko maintindihan ay nagdulot ng matinding takot sa akin. At nakita ko ang pagod sa mga mata ng inyong lolo. Ang kanyang desisyon noon ay para sa kanyang pamilya. Kaya hindi ko siya pinilit. Pero paano po kayo naging ligtas sa mga anino? Nagtago ako anak. Nagpanggap akong ordinaryong tao. Lumayo ako sa mga lugar na kilala ang ating angkan. Naniwala akong kapag hindi ako nagpakita ng anumang koneksyon sa kanila, hindi ako magiging target. Ang mga salita ni Itay ay nagbigay ng bagong linaw sa kanyang pag-alis nun. Naintindihan ko na ngayon ang kanyang naging desisyon, ang kanyang pagnanais para sa isang payapang buhay. Kaya po pala,
Hindi nyo na rin po sinabi sa akin para po maging ligtas ako. Oo, Genesis. Ayokong maranasan mo ang takot na naramdaman ko. Gusto ko ng normal na buhay para sa iyo. Ang pag-uusap na iyon ay nagpabigat sa aming mga puso. Ang katotohanan na ang aking ama ay isang dating tagapagmana na tumanggi sa kanyang kapalaran ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa akin. Ngunit nagbigay din ito ng kalinawan sa bigat ng responsibilidad na nakaatang naman sa akin. Gregorio anak, ang sunog ay hindi aksidente. Babala iyon at ang mga anino ay nagiging mas agresibo. Ramdam ko, Itay. Ang bawat payag sa balita tungkol sa mga nawawalang tao sa mga liblib na lugar. Ang mga kakaibang pangyayari. Akala ko ay bunga lang ng takot ko. Hindi po. Ang mga anino ay nagpapalakas. At ngayon, hawak ko na ang mutya ng lupa kasama ng mutya ng apoy at hangin. Kaya ka nagpapalakas, Genesis, para sa laban na ito. Opo, Itay. Ayoko na pong matakot. Ayoko na pong tumakbo. Ang aking mga salita ay tila nagpatahimik sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka at pagkatapos ay isang malalim na paghinga. Genesis anak, hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng ganyang lakas. Ang takot na iyan alam ko, naramdaman ko. Tinuturuan po ko ni Lolo at Kuya Ola at ayoko na pong maging mahina. Kailangan ko pong matutong protektahan ang sarili ko. Kayo po. Ang puso ni Genesis ay matatag, Gregorio. Higit pa sa iniisip mo. Matagal kaming nag-usap ng gabing yon. Ikwinento ko ang aking mga naranasan, ang pagkuha sa mutya ng lupa, ang aking panghihina at ang pagdating ni Kuya Ola sa tamang oras. Ikwinento ko rin ang aking pasya na manatili at magsanay. Nakinig si tatay ng mabuti at sa bawat kwento, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala hanggang sa pag-unawa at sa uli, pagtanggap. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat ng nararamdaman mo. Ang takot, ang pagpili. Opo, Itay, pero hindi po ako susuko. Matapang ka anak, higit pa sa akin. Ang iyong desisyon, itinagalang ko. Ang pagtanggap ni tatay ay parang isang pabigat na inalis sa aking balikat. Ang aming pamilya na matagal ng balot ng lihim ay sa wakas ay nagkaisa. Hindi na lang ako isang binata na inihabilin, kundi isang miyembro ng isang pamilya ng mga tagapagtanggol na may nakaraan at may kinabukasan. Sa pagbabalik ng aking mga magulang at sa muling pagkakaisa ng aming pamilya, naging mas malinaw sa akin ang susunod kong hakbang dahil sa hindi pa handa ang aking sarili sa ganap na pagtanggap sa mutya ng lupa at sa pangangamba pa rin ng aking mga magulang sa patuloy na banta ng mga anino sa Mindoro. Sumama ako sa kanila pabalik sa Maynila. Ang pag-alis ay may kasamang halo-halong emosyon, lungkot dahil sa pansamantalang paghiwalay kay Lolo at Kuya Ola, ngunit may bahid din ng pag-asa para sa isang bagong simula. Genesis anak, kumusta ka? Masaya ka ba rito sa Maynila? Opo tay, masaya po ako. Pero iba na po, hindi na po tulad ng dati. Alam ko, anak, ang mga nararanasan mo, hindi yun madaling kalimutan. Ang pagiging matapang anak ay hindi sa kung gaano kalakas ang suntok mo. Ito ay sa kung paano mo haharapin ang takot mo. Paano po ninyo nagawa noon tay? Ang tumakbo at magtago. Ang takot ko anak ay para sa inyo. Ayoko kayong mapahamak. Pinili kong talikuran ng propesiya dahil akala ko ay iyon ang paraan para maprotektahan ko kayo. Pero ngayon naiintindihan ko na kung gaano ako nagkamali. Ang mga salita ni tatay ay nagbigay sa akin ng bagong perspektiba sa kanyang nakaraan. Hindi niya tinanggihan ang mutya dahilan sa kahinaan, kundi dahil sa pagmamahal. Ngayon po, Itay, handa na po akong harapin ang lahat. Gusto ko pong matuto ng lahat ng nalalaman nyo tungkol sa mga anino
Gusto ko pong maintindihan ang propesiya. Kung ganoon anak, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa mga libro ng ating angkan. Ang mga kasaysayan, ang mga kahinaan ng mga anino, at ang mga lihim ng bawat mutya. Maraming salamat po, Itay. Hindi lang pisikal na pagsasanay anak. Ang kaalaman ay mas matalim na sandata. Natatakot man ako anak pero may sarili kang pag-iisip. Alam ko na tumakas kami noon ng iyong ama dahil sa takot. Pero panahon na upang harapin ito. Maraming salamat, Inay. Pero aaminin ko po, mahirap pero kailangan. Basta palagi mong tatandaan, naririto lamang kami ng iyong ama anak. Sa loob ng mga susunod na buwan, naging silid-aralan ko ang aming bahay sa Maynila. Tinuruan ako ni tatay ng kasaysayan ng aming angkan, ang mga iba't ibang uri ng anino at ang kanilang mga kahinaan. Pinag-aralan ko ang mga lumang kasulatan at mga mapa na nagtuturo sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga tagapagtanggol. Ang bawat pahina ay nagdagdag ng kaalaman sa aking isip at bawat aral ay nagpalakas sa aking loob. Ang kwento ni Genesis ay nagtuturo na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito para sa mga minamahal. Hindi rin hadlang ang pagtanggi sa kapalaran sa una dahil ang paghahanda at pananampalataya sa sarili ay makapagbibigay daan sa iyong tunay na layunin. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento. Medyo bitin ako sa bakbakan mga kabaryo. No? Siguro meron sa inyo na parang alam niyo na bitin talaga pero ganun pa man napakaganda ng storya ni Genesis. No? Talagang kapupulutan ng aral. Yun nga lang hindi kagaya ng mga nakaraang kwento natin na talagang bakbakan. Tapos yun din gusto ko rin sabihin na dalawa kami ni Tito Proy dito kaya sana supportahan nyo pati yung kwentong kalakbay natin. So yun. Sa ngayon may lang yung mga komento ko kabaryo. Tapos comment kayo sa baba kung tagasan kayo para alam namin kung saan umaabot tong kwento. Tapos yung shoutout natin siguro next upload. Tapos magkakaroon tayo ng mga mechanics para alam nyo na, di ba? So stay tuned lang para sa update. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.